Cripsilog. 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 Hi! Hello, welcome everyone. Welcome to Cripsilog. ang show para sa'yo dahil creepy ka. Creepy katin. Yeah, hi, I'm Gideon. This is Glenn. Hi. So, And this is in continuation of our serial killer series. yes. Series. So, isa pa lang tayo. Which Alam mo is naman, dami na. Dami na, no? Hindi ko na maalala eh. Ang ganda ba? It's been a while. Yeah. Si Jeffrey Dahmer, yung una natin. So, moving forward with the list, this is not necessarily top 9 kasi nga out of order. na to. At hindi naman natin sila nira-rank. We just came up with at least 10 serial killers that are Top of your head. na fascinating, na not necessarily ina-idolize mo. At Yes. we're not saying that what they did is okay. This is At- not anyway glorifying them. At we sympathize with their victims. Yes. At most of these people matatanda na eh. Parang patay na rin siguro Yes. ngayon. So, yeah, there we go. Ang ipapresent kong serial killer today is probably one of the creepiest that I've ever encountered. Just to tell you a little story. Siguro few years back, ako naman nagkaroon ng inclination. Sabi? Oh, wow. Towards serial killers, yung fascination na bakit yung mga ganyan tao, bakit yung mga taong pumapatay ng paulit-ulit. Kasi Yes. ibang-iba sila dun sa mga taong pumatay dahil sa out of Pera. necessity, di ba? Yes, yung pera, Sa atin, may dito. mamanahin, yung crime of passion, nahuli Sa yung atin din, crime of passion. yung mga gaya, mga pangmahirap na krimen. Crimes. Pang Pinas. Pang third world. Third world problems. Sa atin kasi Either crime wala of passion nitong or- itong mga process and product killers na they do it for fun and to satisfy their needs. Insatiable hunger Yes. for blood. Char. So a few years back doon nga ako na-satisfy. Doon ako na-curious sa mga ganung tao. Tas itong serial killer na to, isa sa mga na-encounter ko na hindi ko talaga Nasa lubong mo. makalimutan. Na-encounter ko yung story niya na actually nung we're still trying to come up with a list of top 10 serial killers, siya kagad yung naisip ko kasi ganun katindi yung creepiness niya sa akin. Impact niya sa'yo. Wow. Yes. His So name kung is sa akin si Jeffrey Dahmer sa'yo. si John Wayne Gacy. Oh. Yun na nga. Actually, si John Bakit Wayne si John Gacy, sa atin hindi siya masyadong sikat. I guess. Kasi pag nakikipagkwentuhan ako sa mga office mates ko, wala naman talaga silang kilalang masyado. Pero they've heard of Ted Bundy. Ted Bundy, yeah. Mga ganyan, mga Very medyo common si Ted sikat. Bundy. Yung kay Versace, although hindi naman serial killer. O dahil Pinoy kasi si Pinoy, may Kunanan. mga ganun. Siyempre, Filipino pride. Yeah, proud Pinoy here. Tapos, etong si John Wayne Gacy, nobody has heard of so far sa mga nakakakwentuhan ko sa office ng mga gantong stuff. Pero, of course, sa States, kilalang kilala siya. Yes. And I'm not going to spoil. I'll assume na yung mga nakikinig, they have no idea who this guy is. So, ganun ko siya ipapresent muna. Kasi ayokong sabihin yung Kasi may isa siyang title na pagka narinig mo na, you know what to expect. So, Sasabihin mo muna? ba sa amin yung title afterwards? Later na lang. Sige. Parang MMK. Hulaan nyo yung title, guys. Yes. Kung Okay. pag tumama kayo, May prize. good job. Good job. Okay, so John Wayne Gacy was born in Chicago, Illinois on March 17, 19... Parang gusto ko ulitin. Oo. Okay lang. The second Ano child among 3 children. Na-conscious bigla. Second child among 3 children. He was named after his father, John Gacy Sr. So, alam na. Junior siya.
Tapos middle Ba't may child. Wayne? Paano yun sa Amerika ba yun? Middle name yun? Second name, middle name. May kapangalan nga siyang Artista ba? Artist. Si Sabi John ko nga Wayne. doon sa isang kakilala. Kilala mo ba si John Wayne Gacy? Oh, artista sa Channel 2. So, Si John Wayne. John Wayne Sase ba? Yan. Na pinangalanan doon sa artista na John Wayne. I think the other way around. Oh, Si John Wayne killer. Gacy ang pinangalan kay... Ewan ko, parang, di ata, common cowboy name ata yung John Wayne kasi- something. Ewan ko? I wouldn't know. So, so si John Wayne, middle child, tapos junior. So I think, indicator. Joke. Problem child daw mga middle child. Middle talaga child ka ba? Hindi, bunso ako eh. Tapos junior. Malalaman natin in Sa a bit. pagbabalik. So, as a child, John Wayne was overweight and not athletic. Oo. Lahat naman tayo Hindi athletic. overweight. Hanggang ngayon nga eh. He was close to his sisters and mother but has a difficult relationship with his abusive father. I think medyo classic Ito na abusive father. classic story. Pinapalo na naman to. Yung kay Jeff Dahmer mo, nanay niya ang nananakit sa kanya. Tama ba? Parang hindi. Hindi naman siya nananakit. I Not sure. Hindi. Ay, wait. Ikaw pala yun. Ako yun. Sorry. Yung yaya ko Yung yun. yaya Wow. mo. Yung household help Yes, namin yan. the help. Binubugbog ako. Wow, binubugbog. Oh, one time tinwist yung leg ko noon kasi may whiteboard. Binilan ako ng nanay ko ng whiteboard para mag-drawing kasi nga, di ba, bata. So, gabi na. So, nag-whiteboard pa rin ako sa kama. So, magkatabi kami ng yaya ko sa kwarto. Parang doon siya natutulog. Tapos, sabi niya, nagising siya. Mamaya, matulog ka na, gabi na, pag di ka pa natulog. So, yun na naman. Eh di, syempre, dito naman ako nakinig, tulad last time. So, nagdo-drawing pa din ako. Eh, nagising siya. Nakita niya nagdo-drawing ako. Yung mag-drawing. Nagalit siya, tinwist niya yung leg ko na may narinig akong crack. Gano'n. Pero ngayon masarap yun. Masahe na pala, no? Ngayon pala, ina-enjoy na yun. Alam mo, hindi sa pinagtatawanan ko yung nangyari sa'yo. Bakit? Oh, Pero every time ma-mention natin yung yayo, may kwento kang karumal-dumal na hindi lumalabas ng isang bagsakan. Parang may maalala Sorry, ka. naalala ko lang. Dahil mong recovered Lumabas memory. ako, umiiyak ako, tapos narinig ako ng airmat ko na, ba't ka umiiyak? Si Aya, ginanon niya. Tapos, ginesture ko na tinwist yung leg. Wala tayong yaya. Yun pa rin Yun pa rin. sabihin sa akin. Ano? Ayan. Hindi ka na natuto daw. Oo. So, physical abuse, isa na sa mga, trifecta. In this case, tatay niya, he routinely received abuse from John Sr. He beat him with a leather belt for messing up his car stuff. Mhm. He struck him with the broomstick across his... Brutal na yun, hindi man Broomstick? ginagawa sa atin yun. Walis sa muka. Oh. And called him dumb and stupid. And okay pa yun. Oo, okay naman. Kaya lang yung Emotional. pain mo, self-esteem. Parang lahat naman tayo natawag ng ganyan. ng teacher, ng Actually, hanggang ngayon. sa workplace. Basta typical dad stuff na pananakit. Pero if you think about it, Kasi, maraming batang ganyan eh. Kasi, may mga naniniwala pa rin sa corporal punishment. Corporal punishment. Kasi may mga bata naman talagang pasawayan, sarap hatawin talaga. Okay. John Wayne did not finish his high school education. At the age of 20, he started work as a mortuary attendant. Okay? Ano yung mortuary attendant? Sa patay ba to? Sa morgue, I Okay. think. So, embalsamador, assistant. Ew. Parang, di Totoo ba, ba? wala yun sa natural na ano mo eh. Parang, Choice mo na. choice mo. Unless, family business niya, di ba? Parang, in his case, I think, inan talaga niya. Gusto talaga niyang gawin. Which is okay. Kasi, foreshadowing. Foreshadow. Hindi, I'm not saying na yung mga nagtatrabaho sa morgue they are creepy or may ganong Hindi tendencies. Pero si John Wayne Gacy, he caressed a dead teenage male's body. Sabi. Necrophilia to. So, Or baka curious lang siya. Paano nalaman to na? I think lumabas to nung sa confessions. Okay. 20 years old. I don't care kung sinong dead body yan, kung gaano ka-hot yan. Don't caress dead bodies, guys. Di ba malamig na yun? And
Yun yung concern mo. Okay. Yun lang yung rule in life ko. Siguro. Talaga. So, iba, okay. Huh? Except dead bodies. Caress live bodies. Siyempre, that may consent, as always. At the age of 22, he married a co-worker, moved to Waterloo to start a family, and then became a successful restaurant manager. Hulaan mo kung anong restaurant. Kentucky Fried Chicken. Ba't alam mo? Hindi ba? Nanghula Oo lang nga. ako. Okay, nanghula lang ako. Ano ba yan? Yeah, Sabi ko well. sana bigyan kitang 3 tries. Kasi yun yata uso sa Amerika, di ba? Yeah, 19 ano to eh. 1960s. May McDo na ba nun? I think, Pero, yeah, Yan, KFC nga. kasi nga. So 20 years old siya noon. He was a young married man regarded well by his colleagues. He was named Outstanding Vice President of the Waterloo JCs, whatever. Successful si John Wayne Gacy. Yes. They had a son and a daughter. He finally received his father's approval. Sabi, Kasi nga 'di ba nung bata siya at hindi athletic. Yes. Hindi niya nami-meet yung expectations sa kanya ng tatay niya. But then, Gacy Sr. apologized privately to John Wayne. Kasi kay Kuya John Wayne for the physical and emotional abuse he had inflicted on him throughout Happy Father's his life. Day. And proudly informed him, son, I was wrong about you. Di ba? MMK, theme song. Go. Ano mo yung song? Yeah. So life was perfect, the end. Yun na The pala. end of part 1. Intro pa lang. Okay. Yeah, actually, so yung kanyang childhood is very much normal, pretty much, pero yun nga, meron lang cases na he was abused. Tapos yung Like physically abused na na. physically abused, and may din, emotional din. Tapos yun nga, na-enact out niya dun sa patay, I guess kasi natatakot siya sa buhay. Kasi di ba isipin natin 1960s to, so ano Anong hindi kasi di ba yung mga victims niya ah meron ba siyang hidden desire? lalabas pala Lalabas pa, okay. sa pagbabalik. The buzz. Ata na. So, asan tumigil? Okay. So, at this point, so okay yung buhay niya. He's a successful man. Successful siya. So, With family. Maraming tao sa branch ng KFC niya. Nami-meet nila ang Maraming kanilang kumakain. quota. Tapos, okay na sila ng Unli airpods gravy niya. Unli gravy. Okay lang gawing sabaw. However, there was a secret side of John Wayne's life which involved wife swapping, prostitution, Wow, kinky. pornography, and drugs. So into ano siya? Fun stuff. Wife swapping. Like, so involved din yung wife, syempre. Wow. Siguro, alam niya na sinaswap siya. Mamamalayan mo naman, di ba? Hindi, na parang nag-agree yung wife niya doon. I guess, Kasi, complicit siya doon. ito ba yung Gusto mga niya ginagawa din. nila nung 60s? Swinging, yes, the swinging 60s. Wow, ang sarap. Parang, I mean, wow, parang interesting. Interesting. Ito na. So, he also made sexual advances to his younger KFC employees. Oh, man. And when rejected, he would claim he was just joking or testing them. Typical. Okay. Typical. Typical Fast food. manager. Joke lang. Hindi po ang kita. Ito naman. Hindi tayo talo. No, seriously, joke lang. Baka may ma-offend ng mga fast food managers. Oo nga, parang he tries to make it out like it's just a joke, pero na ano niya na sila, na sexual advance. Ewan ko anong sexual advance na yan. Haven't Okay, tried. so hindi naman specify no. Or siguro, Ano ba yung sexual? What's sex? I don't know. So, this is when he started having homosexual sex. Yan na. Homosexual sex. What's that? i-google natin. Is that, ano ba yan? Parang regular sex, pero more puwet. Oh no. Anyway, so doon na nag-start sa KFC. Kasalanan ng KFC. Oo. Tapos Kasi- staff niya, may mga staff na Kasi pumapayag. yun yung, doon lumabas yung predatory behavior niya kasi nagkaroon siya ng people na under sa kanya.
Physically na, and na-outrank niya kasi manager siya. So, na-exercise niya yung power. power Ganun. over them. So, tapos kapag ka na-call out, joke. Joke lang. At age 25, John Wayne committed his first sexual assault. Ito na yung medyo seryoso. On a 15-year-old boy. So, teenage boys ang kanyang usual victims. Ito yung ginawa niya. He lured the boy to his house with the promise of showing him porn. Okay. So Tayo, 15, papayag din, di ba? sabi ko, yan ang nga naisip ko. Parang, sige, Kung hindi ako pa yung 15 nakakapanood. years old, sige. Parang, Sige sasama po. tayo. Ano po yung porn? Several other boys were abused in this similar manner. So John Wayne tricked them into believing he was conducting experiments in the interest of scientific research. Syempre, bata ka nun, gullible ka. Tapos, isip mo, Tsaka malaki si John Wayne, di ba? yes, malaki ang built niya. He's white and kasamahan pa nung may authority siya kasi manager siya. Tapos yung sa society din. nila kasi vice president siya ng JC's whatever the fuck. That is, yeah. So, tapos sabi mo pang, do it in the name of science. Papayag ka. Pumapao ka talaga. Ako, para sa advancement ng scientific research, papayag ako. Sama rin. One of the victims told his father about the assault. And as a result, John Wayne was taken into court where he was convicted of sodomy and sentenced to prison for 10 years. Imagine, ang kaso niya ay sodomy, hindi rape. Wait, anong difference ba? Sodomy is just anal sex, I think. Okay. Which is crime dati. Crime. Or hanggang ngayon ba? Hindi pa din. Hindi na siguro. Baka depende sa Or, kasi, pag sodomy ba against your will, hindi pa din. Hindi. Okay, so yun lang talaga. Well, 60s to eh, so okay. Bawal sa puwet. In short. So his wife divorced him and he never saw her or his children ever again. His father also died while he was in prison. So imagine going to prison not for rape, for anal sex, tapos yung pamilya parang mo. yung disappointment ng father niya. Na bumalik, tapos namatay. Proud na sa'yo and then biglang, nakulong ka because of this. So I guess he was at a really dark time. Place, yeah. Pero, di ba may mga taong practice sodomy every week? Di man ako. Well, hindi naman talaga. Times have changed. Masama. It's called progress. Look it up. Progressive tide. Ito. During his incarceration, John Wayne rapidly acquired a reputation as a model prisoner. He only served 18 months of his good behavior. 10 years and yes. Some people talaga, kahit saan mo ilagay, nagsashine. Siya sa prison. Lagay mo siya sa KFC, lagay mo siya sa kulungan. Yung parang kahit anong, saan mo siya ilagay. Yes. Yun yung, I think, yung admirable trait niya. Parang ang tawag doon, yung sa lemons. Life gives you lemons. You have sodomy. When he was released from prison break, he was age 28. On the day of his release, he said he will never do it again. And happy ending pala. No, after 1 year. 1 year lang yung duration yung yes, nung never do it again niya. I remember at this point, ang kaso pa lang niya yung sodomy. So wala pa siyang napapatay. Puro sexual advances pa lang. Yun nga lang, nag-escalate lang dahil may nagsumbong. So he got married a second time. Then John Wayne returned to his old habits. A teenage boy reported that John Wayne impersonated a police officer, lured him into his car, and forced him to perform oral sex. Okay. In today's term, car fun. Hindi fun kung Surprise sex. As usual, consent is key. Yeah. So, sinumbong siya nung teenager na yun. Tapos nag-impersonate siya na police officer. So, I think may... Di ba another case yun? Isang charge pa yun. Person of authority. Pero so far, na-dodge pa rin niya yun. So, he moved in with his new wife and stepdaughters. Stepdaughters, so safe. Kasi kung stepsons yan. Nako.
Still, he became an active part of the community and was rewarded for his community services, to the point that he was appointed as director of the annual Constitution Day Parade. The only reason na minimension ko to is because dahil sa appointment niya na maging director ng annual Constitution Day Parade, Aha. doon niya na-meet yung members of a local clown club. Oh. So there you go. Who would regularly perform at fundraising events and parades. Yes, that's right. Clown club. Meron So, siyang clown club. I think dito sa atin meron din, no? Mga samahan ng mga clowns. Not sure. Boyoyong club? Hindi. Hindi. Ko, ano, Ay, iba ba hindi yun? ko alam yun. Iba ba yun? Ano yun? Like, parang may TV show ng mga clowns dati yun eh. Ah. Boyoyong? Saan? Boyong? Like, ikaw lang nakanood nun. Meron sa Channel 5. Ayun nga, so na-meet niya tong mga clowns sa isang clown club. So, at dito na magsisimula ang ating creep factor. At age man. 33, John Wayne joined the clown club and created his own performance characters. Ang pangalan nila, Pogo the Clown and Patches the Clown. Oh. Motherfucking clowns. If you're listening to this right now and you haven't seen, you can Ano Google itsura ni John Wayne? pakita ko sa'yo si John Wayne as a clown? yes si Pogo. nakita Pogo mo ba? na Pogo at Patches. Ang alam ko lang, ito yung inspiration sa AHS. Yes, Si Twisty, that's the right. clown. Eto, Alin? ikaw, kanino ka mas natatakot, kay Pennywise or ito? Ay. So, nakakatakot siya kasi sharp edges yung Makeup niya. makeup niya. Di ba usually round? Mm, Pag clown. Sa kanya sharp. Kunyari yung bibig, yung lipstick niya na madami. yes. If I can just describe this in a little more detail, yung mata niya ay blue na triangles na pataas. Mhm. So parang siyang sungay na nakaturo pataas. Tapos yung Oh. mouth niya parang upside down na paniki na Aha. kulay red. Ah. Tapos wala siyang nose na yung nalagay nila sa nose. Tapos yung costume niya is all red and Red white. and white. Na malinis naman yung costume niya. Actually, with the exception ng face, okay sana yung costume niya na clown. Pero sobrang nakakatakot yung face niya. Creepy yung face talaga. And I think this is the reason na hindi ko siya makalimutan nung nagsimula akong mag-research sa mga serial killers. Itong clown face niya na to, it's super scary for me. Yeah. I think dito ako nagkaroon ng fear of clowns. Oh. Napanood ko yung It, parang okay, fiction eh. So ito si Kuya iba eh. Well, mas ang nakakatakot din kasi si It yung mga tao sa background. Yung mga oldies. Ay, oh, yung may yun. mga creepy silang ginagawa. Yung ba yun sa may kuweba? Yan out of focus sila sa library. Merong parang nagbabasa yung bata doon eh. Yung history ng tawag doon, ng town. Oh. Tapos, ang Yung bagong naka-focus, Yung bagong It ba hindi, to? yung Luma? lumang It. Yung mga bata pa sila. Naka-focus yung bata, and then makikita mo out of focus sa likod, may matandang naka-ganon. Yung librarian, kunyari, naka-ganon siya. Tapos, next shot, iba na yung pose niya. Ah. Sa ganon. Di ko napansin. Kasi yun yan, out of focus siya. So, parang magugulat ka na lang pag napanood mo ulit. Na parang, meron pala nun. Kailangan natin mag-rewatch ng It. Yeah. Ayun. Okay. So, Pogo the Clown. So, siya nag-design ng sarili niyang costume. He taught himself how to apply clown makeup. Ito nga, sabi mo, some professional clowns, yung non-serial killer clowns, note nila na yung sharp corners that he painted at the edges of his mouth are contrary to the rounded corners that professional clowns normally use Yes. para hindi matakot yung mga bata. Siya sa kanya parang specifically gusto niyang manakot. Sharp. Pero hindi ganun ka-blatant na parang obvious na tinatakot. Parang akala mo talaga clown pero habang tumatagal as the longer you look at him, the longer na mas nakaka-disturb siya. Oo. Tapos imagine bigger person siya so medyo rounded yung face niya, mataba Parang he siya. can easily overpower you. Oo, yun. Malakas nga siya. So, John Wayne was known to have performed pogo or patches at numerous charity events and children's hospitals.
Poor kids. Wow, charitable. Kung ako nga na adult natakot dun sa itsura niya, yung mga kids pa, imagine mo may sakit ka, nagpapagaling ka sa hospital. Tapos makikita mo siya. Yes. This was the time that John Wayne told his wife that he was bisexual. Mhm. Bisexual. Oh. After having sex with her on Mother's Day. Happy Mother's Day. Grabe. ibang Bisexual. kakaiba siya magbigay ng gift. His wife noticed that he would bring teen boys into their garage and she also found gay porn. Okay. Not bisexual porn. Gay porn. At hindi clown porn. Nakanad ka na. Siguro dahil may wife pa din siya. Ah, Or baka okay pa din sila ng wife niya. I guess. Kasi di ba may swinging pa nga sila. Swinging Hindi, action. ibang wife na to. Oh. Oo. Walang Dinivorce siya nung una. Oo, Kasi akala ko nakulong tuloy siya. pa din yung Hindi, nag-asawa siya ng swapping. iba. Kaya may Swapping. stepdaughter siya. Pero hindi na first swap si ate. Okay. Not Nag-venture first na siya swapping, sa teens. Yes. At inuwi niya na sa bahay nila. Oh. So they divorced the following year. This was also when John Wayne escalated from rape to murder. Oh Mm. no. Actually, he killed his first victim by accident lang. John Wayne slept with a teenage boy and woke up to find him with a knife. So he defended himself. Kwento niya to So yung teenage boy daw ang may hawak ng knife. Oo. Tapos dinefend niya yung sarili niya. So Kasi akala niya papatayin papatayin siya. Kasi after nila mag-jurger. Ganyan. So, a little struggle, nag-wrestle sila na totoong wrestle, hindi make hindi kunyari wrestling. role play wrestle na maya-maya may na lube. Mhm. John Wayne stabbed the boy to death, Oh man. which he said was, and I quote, mind-numbing orgasm for him. What? So he discovered na merong Yes. satisfaction. Sabi niya, that's when I realized that death was the ultimate thrill. Sabi. What? Ganun niya sinabi. That's when I realized that death was the ultimate thrill. Mhm. Pero papatayin ba talaga siya? I mean, Hindi ko nga alam eh. Parang ang sabi, gagawa lang ng breakfast yung bata. totoo? Oo. Oh? Like after sex breakfast. Ay, seryoso? Oo. Tapos napagkamalan niyang Papatayin siya. Tragic. Oh, sad. Parang ang sweet lang naman niya, gagawan kita ng breakfast in bed. Tapos, pinatay mo ako. It's fucked up. Oh, man. Yeah. The year was 1975 nung nangyari yan. Business was growing. John Wayne is free. Life is beautiful. This was also the year that he began having more and more sex with young guys after niyang makapatay. He refers to these events as cruising. So ngayon, Cruising ba? cruising, yes. Cruising together. Oh, yun pala yung term. That's what yung they call Gwyneth it. Paltrow song. Ah. Ito, na-inspire siya Oo. nila. So whenever you So hear much the term pala. cruising, think of John Wayne. You're welcome. This was the start of a string of murders committed by John Wayne. Pag-usapan natin next yung kanyang modus operandi kasi naging series na. So may So, nakikita na Tuloy-tuloy na niyang ginawa to. na pattern. Yes. He would use what was later on called the handcuff trick. Kasi ginagamit niya sa kanyang routine yung pagiging clown niya. Although, I don't think naka-clown costume siya, pero nagpapakilala siya sa kanila as clown na nagpe-perform sa charities, ganun. So, pag may nami-meet siyang teenager, ititrick niya. So, ito yung the handcuff trick. He would tell the victim to put on a pair of handcuffs as part of his clown routine. When the victim is cuffed and unable to free himself, supposedly iisipin ng victim, mafi-free niya yung sarili niya without, parang Houdini style tuturuan siya skill. ng trick, Houdini style, parang tuturuan siya ng trick. Pero John would, pag hindi na siya makagalaw kasi naposes niya na yung sarili niya nung victim, sabihin ni John Wayne yung kanyang punchline, the trick is you have to have the key. So, sa kanya, may trick talaga na makakalabas siya? Tama ba? Wala. Wala. As in, parang sabi ko siya, ilagay mo to, tapos tuturo ko sa'yo paano ka makakalag. Pag nilagay mo na, naka-handcuff ka na, kailangan mo ng susi. Ay, Siya nga, diba? nakakainis. Tapos, yun na, he would finish with the rope trick, which is ito yung garote niya. Ay, ayoko nito. He would place a rope around the victim's neck and strangle them to death. So, ito yung pinaka nakikreepyhan ako tong routine niya na to kasi marami siyang nagawa nito eh. Imagine yourself nandun ka sa situation. Handcuff ka, tapos
Gagarote ka. na doon ka sa bahay niya or sa kotse niya. Tapos, kasi at this point, akala mo, friend mo pa rin siya eh. Oo. Pero the moment na naka-handcuff ka na doon na magbabago yun na parang, okay, sorry ka. Naniwala ka sa Oo. akin. So, doon na yung start ng nightmare. Majority of John Wayne's murders were committed between 1976 and 1978, which he referred to as his cruising years. Wow. He would abduct teenage boys and bring them to his home, kill them by asphyxiation. Asphyxiation yung Sakal? sakal. Anong kinaiba niya Strangulation? sa strangulation? Ay, akala ko nga yun eh. Or baka yun lang yung medical term na nawalan ka ng breath? Asphyxiation? Kailangan natin i-research it. Kailangan natin i-research. And bury their bodies in the crawl space. Crawl space yung sa ilalim ng bahay. Oo. Yes. Underneath the kitchen or the laundry room. No way. So, sa buong 1976 to 1978, 2 years na period, ang dami niyang napatay. Most of them are fit na young boys, able-bodied na I guess ordinary boys na Pang PBB. may specific taste siya kasi Gusto white, niya teens, di ba? teens, white, and mapayat. Twinks. Okay, nakita mo na? So asphyxiation is deprivation of oxygen that can result in unconsciousness and often death. Yung strangulation. Strangulation. Well, siguro yun yung process. It's a kind of asphyxiation, parang ganun. To choke to death. Strang. Pero yung may act talaga so, parang iba-iba ng asphyxiation. Kung hindi ka naman na-strangle, pero naubusan ka ng breath. Love it. One of his final victims was 26-year-old Jeffrey Rignall. John Wayne chloroformed, kidnapped, then raped and tortured him with candles and whips. Okay, whips and chains and whips. In today's world, excitement. kinky sex. Pero, syempre, nag-explore si John Wayne. wala lang ng consent. Oo. John Wayne got Jeffrey unconscious, then took his body to a park to dump him. Kasi by this time, puno na yung kanyang crawl space. Na dami niya nang napatay. Crawl space mo na punong-puno ng bodies. Yes. Wala ka ng space. Kaya Sa sobrang dami. At mo na. Hindi sila nangangamoy much kasi nasa lupa sila eh. Nagde-decompose sila. Nalibing sila. Tapos nilagyan yata niya ng ano ba yung nabasa ko? Quicklime ba yun? Basta parang pang mask yata nung smell. Jeffrey, yung victim, si Jeffrey, he regained his consciousness habang dinadala siya dun sa park. Tapos nakatakbo siya. He was able to report the crime na nag-lead sa investigation ng John Wayne. Oh, wow. So, sa point na to, si John Wayne may nakulong na siya. May mga previous na siya ng mga cases na may mga reklamo na against sa kanya. Dito pa lang nila siya sineryoso na may mga napatay siya. Dahil dito sa kay yung nakatakas si Jeffrey. So, 2 detectives tried to compile evidence against John Wayne pero minimaintain niya yung innocence niya. So, these 2 detectives, during a search of his house, one of the detectives used the toilet. So, dito yung confident pa si John Wayne na makakatakas siya, di ba? Kebs lang parang. Sige, check nyo ako sa bahay. Siya, super nakikipag-cooperate. Pero arrogant nga lang talaga siya. In a way na hindi nyo ako mahuhuli. So, itong si Kuya, nag-flush siya and a sudden rotting smell filled the room. A smell of rotting corpses coming from an air duct. So, yung air duct siguro galing sa kung saan man, na pumapasok dun yung amoy ng mga napatay niya. And this is a police officer. Alam niya amoy. The investigator. Yes, alam niya. He should know. Tapos, the graves under his crawl space were then discovered and eventually John Wayne gave a verbal confession of his crimes. So, in total, John Wayne killed 33 victims. Wow. Actually, konti pa to, di ba, dun sa compared kay yung isa mo pang serial killer. Sino? Na marami din. 50 plus ba yun? 56. Kasi si 17 lang kay Jeffrey Dahmer. May isa pa eh. 33 dyan kay... Baka nasa imagination ko lang. Okay. Pero sa kanya, 33.
Dami. Yes. And Oh my. they either died of strangulation or strangulation or asphyxiation. Kaya lang, di ba sabi nila, matagal na process yung strangulation. Kasi Ye- sa TV show, seconds lang. Okay. 10 seconds, patay na. Sabi nga nila, napanood mo ba yung napanood mo yung, ito na naman eh. Same movie na tinanong ko sa'yo last time. Ito ba yung... Yung The House That Jack Built. Pinortray din dun yung pagsakal at sobrang matagal siya, it takes effort. Hindi kagaya sa mga movies na parang kala mo ganun madali lang. Yeah. Sinasabi nga ng mga serial killers during interview na It takes a while bago mamatay by strangulation. Tsaka sobrang kailangan mo ng sobrang I guess constant focus. Hindi, tsaka yung will talaga na patayin siya, sobrang passion to kill someone na ganun ka up close. Oo, na you're looking to the eyes. Oo, parang the victim. may something wrong talaga sa'yo kung kaya mong gawin yun na hindi ka without remorse, di ba? Kasi parang sobrang hands-on ka dun. 30 minutes ka nakaganon. Di ba? Parang kailangan mo ng strong will. Some bodies were found with cloths lodged deep down their throats. Oh, So, man. yeah. While others had foreign objects like prescription bottles inserted into their anus. Oh, man. May friend ako, gusto niya yun. Dapat hinanap ni John. Keyword is consent pa rin. Consent. So people who don't understand that concept are rapists. Prescription bottles, di ba ang taba nun? Ito ba yung maliit na ganon? Na color white? Yung napapanood ko sa movies. Di ba may medicine box Hindi, sila sa... plastic yun, di ba? hindi ba yun? Ito bottle siya eh. Oh. So I guess yung para ascorbic acid na... yung mataba. Oo, no way. So, parang na-imagine ko kasi you're handcuffed, nire-rape ka niya, tapos ginagawa niya yun. Tapos may lalagyan ka niya ng cloth. Down your throat para hindi ka kunyari sumigaw. Man. Oh my God. In 1980, at age 38, John Wayne was brought to trial. He was determined to be mentally competent kasi nag-attempt din siya ng insanity. Insanity plea. Despite his claims that he suffered from a multiple personality disorder. Very split. Yes. Of course, it's not true, but he was diagnosed a psychopath. Din na agree ako dun. Kasi nga, di ba, middle child. Tapos grabe. Junior. Junior ka Physically, hindi naman. Okay. Psychopath. Oo. The jury took less than 2 hours to deliberate and found John Wayne guilty of 33 charges of murder and sexual assault. 33. He was 52 years old. Nung yes. On the evening of May 9, 1994, he ordered, ito na yung execute na siya through lethal injection. 52 years old. At 1994, grade 2, grade 1, grade 2. Siya in-execute. Alam mo ka nung Nabalitaan ba yan kaya dito? Baka di lang tayo aware. Not sure. Siguro, yes. Sa The World Tonight. Wow, The World Tonight. Or Hoy gising. Wala ko sa GMA. GMA. Meron ba silang night news na English dati? Grabe ka! Meron ba? Hindi ko kasi alam. The World Tonight lang alam. Sa TV5. Wala pang TV5. Wala mo kung ano in-order niyang last meal. Wala. Feeling ko breakfast platter, hindi. A bucket of KFC. Wow, full circle. Totoo, isang bucket. Yeah. Being the psychopath that he was, he did not express any remorse. His last words were, "Kiss my ass." Oh, taray. Seryoso. At ngayon, di ba yung kiss my ass, hindi yan pang last words. First words. First words pala yan. Kere. Before action. Kiss my ass. Kilit. Kiss my ass, B. Hindi siya insult, invitation siya. Yun. So, he was executed at age 52. Lethal injection. Okay. To summarize, di ba, kasi he had a hard childhood, pero hindi yun kasi excuse to
you become a serial killer. Pero usually, pag nahuhuli na sila, yun ang sinasabi nila eh. Tapos yun din ang nakikitang pattern yeah. ng mga psychologists. Mhm. Tapos, pero kasi, ang ano kasi sa kanya, ang mali sa kanya, there was a time na na-turn around niya na yung buhay niya. So, okay na yan. Nagkabati na sila ng tatay niya, which is his primary source ng kanyang trauma. Bakit bumalik pa rin siya doon? Pinili pa rin niya. So, ibig sabihin, may something unhinged talaga sa utak niya na hindi niya na pwedeng i-blame doon sa childhood Siguro niya. pwede na sabihin yung accident nga na nangyari nung napatay niya yung isa. Yes. Yun Kasi yung nga parang- trigger. Wala naman talaga siyang intention. Pero, Kung totoo yung story niya. ayun, na-realize niya na, ay, meron palang thrill to. Fetish. Fetish. Kasi 'di ba na-discover mo lang naman ng mga fetish mo by accident. Or by trying. Trying, kasi curious ka. Parang makakatakot 'yun. I guess paano nalaman nung mga may fetish sa jobs na yun yung fetish nila by kasi trying. Tapos Oh, na-realize mo ayaw mo pala. Na-try mo. Tapos meron ka ng sa mukha mo. No way. Ayoko niyan. Ayoko, not for me. No. Pero yun nga, 'di ba? Tsaka, I feel sorry para dun sa mga Families, victims niya. Kasi meron pa siya isang victim na neighbor nila, na family friend nila. Anong ginawa? Parang one of the last victims niya yun eh. Tapos, Na kasi nga, straight A student na hindi siya, Ay. kasi 'di ba usually sasabihin nila baka nawawala lang yung anak niya, baka nag-run nag-run away lang. Usually. So sabi niya, no, hindi, straight A student to, mabait to. Mm. So I'm not sure. Ito yung nagtatrabaho sa pharmacy, and then sinabi niya sa nanay niya, pauwi na kasi siya na wait Bili siya lang sa kasi KFC. hindi, kasi di ba may para siyang may business siya eh, na may acronym yung name, napakalimutan ko na. Hindi ko alam kung construction company yata siya. Tapos sabi niya, parang in-offeran siya na magtrabaho doon. Oo, naalala ko to. Oo. Tapos sinabi niya sa nanay niya, puntahan ko lang to kasi may trabaho in-offer. Tapos, Hindi na bumalik. hindi na siya nakabalik. Tama. Kaya, Actually, yung mga last few victims niya, ganun yung nagiging modus. Naalala ko yan, nasa hardware yata siya. oo. Tapos, nabanggit niya out loud dun sa kausap niyang bantay ng tindahan na may ginagawa nga ako sa bahay ko, may pinapaayos ako dun. Narinig lang nung teenager, Ayun. kaya parang nag-offer na, ay, Ako naghanap na akong trabaho. Pero style niya pala yun na iparinig. Yes. So, yun nga, mostly working class backgrounds yung mga nagiging biktima niya. Na they just want to earn money doing yard work for him. Oo. Tapos, masama pa, in the end, he claimed na they were prostitutes. No. Well, nothing wrong with being prostitutes. Oo. Tsaka kung- I have if- friends na. Tsaka kung prostitutes ba, papatayin mo? Pero yun nga, kung hindi naman siya prostitute, parang hindi mo, parang Oo. pinatay mo na nga, sisiraan mo pa. Nag-confess ka na lang din di ba? Oo. Huwag mo nang gawing ganun. So, napanood ko sa YouTube to nung time na ine-exhume yung mga bodies. Like, hinahanap nila kung ilan. So, parang, syempre hindi nila alam kung ilan. Mm. Diba? So, parang every time may madidiscover sila, shit, may body na naman. Parang ang sakit lang sa puso. Tapos di niya inaamin lahat. Oo. Ayun. So, parang pag kumakain ako ngayon sa KFC, naalala ko siya. Oo. Kasi 'di ba yung nagtrabaho siya sa yung KFC bucket. Kaya mas gusto ko nilang kumain sa McDo. Pero may clown naman doon. Ay, di ba masarap yung chicken ng ano? Di ba meron silang upside down ngayon? Sino ba yun? Yung KFC ba yun? Upside down ano? Kasi promo for Stranger Things. May upside down yung burger nila. Parang gano'n. Well, yun lang. Naka-upside Nakabaliktad. down yung burger mo. Yung serve sa'yo. Kakainin mo din dapat ng upside down. Kalokohan. Oh. Yeah, and that's the story of John Wayne Sase. Yeah, no. Artista sa Channel 2. Well, wow. Pero, nakakatakot yung ginagarot. Yung MO niya na yeah. ititrick ka sa handcuff and then gagarote. Yeah. I think yun nga yung part talaga na nag-stick sa akin, yung kanyang trick. Pero much more yung ano niya, yung makeup niya. Imagine mo kung ganun yung trick niya, papatayin ka niya, tapos naka-makeup out, get up siya.
Yung katatapos lang nung clown, shift no? niya sa wherever the fuck clown club. If ever makatakas ka doon, traumatized ka na sa Oh. clowns for life. Nakita ka ng clown. So, papatayin ako nito. That's fucked up. Hey guys, Wow. Thank kung may you. kilala kayong clowns, say hi. Say hi to them Wow. from me. That was a nice story. Thank you. Uh, Salamat sa aking research partner, Wikipedia. and Someday Murderpedia. makakapag-donate din. Oy, mag-donate ka daw Someday sa makakapag-donate din kami. at sa Murderpedia. Ano yun? Murderpedia.org. So, nandun yung lahat ng mga murderers. Try ko nga yan. So, nakasort siya by names or by countries. Makikita niya. Search By numbers. numbers number of ng, victims. Victims. Interesting. Okay. Ano? Okay, Any last so- words? Kiss my ass! Ayan. So, you can follow us at Cripsilog, Twitter, tsaka Instagram. Walang laman. Ano, meron na nag-post ako ng ano. Isa pa lang. Isa pa lang. Ayan. At Cripsilog. Yeah. And our personal stuff. Follow us. Yeah. At Gideon Wobby sa Twitter and Instagram. Naglentot. Alam ko na ngayon. Tama na. Naglentot na. Yeah. Follow us. Life-changing. Ano yung, okay. So, for next week, mayroon tayong mga serial killers pa doon. Diba? Yes. So, get Mm. ready. Get ready. Get ready. Or, pwede tayong mag-segue ng ibang episode. What do you think? Like, kung may maisip ka pang ikwento na creepy. Sa yaya ko ulit, gano'n. Si Yaya creepy. nga. Oo. Compile mo nga yan. At sanapin Ay, natin siya minsan mabait ngayon. siya. Wala na siya. Patay na. Yeah. May kinalaman ka. Wala. I'm not sure kung paano Nasa siya crawl namatay. space ba si Yaya? Ano, gumanti pala, no? Revenge movie pala to. Sige. Pag wala tayong maisip, edi, tuloy na natin yung top 10 serial killers natin. Nakahanda na yung next ko eh. Wow, ready. Ako wala pa. Grabe ka. Okay guys, thank you for your time. Thank you for listening. Share nyo sa friends nyo. Wow! Para dumami. Share mo sa nanay mo. Sa mga friends nyo creepy din. Share mo sa nanay mo kung creepy siya. Bye guys. Bye-bye. Kiss my ass. Cripsilog.